Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito po mga kababayan natin na sa Mindanao, na handun po ang ating Vice President para po makidalamhati at syempre po maghatid na rin po ng tulong. At pakinggan po natin, may pahayag din po siya na doon po sa bagong talaga ng ombudsman ay sinasabi niya pong ipagpasa Diyos na lang daw po natin siya. At ito, unahin po muna natin panoorin ang pagdalaw po ng ating Vice President dito po sa ating kababayan na nasawi sa lindol po dito po sa Davao Oriental. Ito po, panoorin po natin ang ating Vice President sa kanya pong pagdalaw. Ilan sa Davao. Pero magaya sa inyo. Isa lang po na katungkol sa student na galing ang practice na ganda sa student. Mahal ko mga may after siya sa provincial hospital po. Mga tambay, at iyan po yung kaganapan. Binisita niya po yung kababayan natin na nasawi po sa lindol sa Davao Oriental. At sundan naman po natin mga tambay yung pahayag po ng ating Vice President dito po sa kanyang yung sinasabi ipagpasa Diyos na lang daw po mga kababayan. Ito po. Setup ko lang po. Pakinggan po natin. Talaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito. Kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ang kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Oh yes, i-hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case, no, kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. So mga tambay, sinagot na po ng ating Vice President lahat po na issue, pati po yung sa ombudsman. Ipagpasa Diyos na lang daw po natin yung tinalaga sa ombudsman. At kung siya naman daw po ang tatanungin, at kung siya ang presidente, hindi niya po i-appoint na ombudsman si Boying. Alam na po natin yon kung bakit. Kung tayo po ay nag-iisip at matino at nakikita naman natin kung ano po ang ginawa ni Boying, hindi po ba? Napakarami pong kinasasangkutan. Pati ang pamilya, ang anak, may kinasangkutan na illegal, na damo. Hindi po ba? At napakabilis po nito. Wala pang 3 buwan, absuelto ang kanyang anak. At yung ginawa po ni Boying sa kanyang ama, sa dating Pangulo, na hindi man lang po nakakuha ng hustisya, due process, hindi po ba? Napakarami pa po. At hindi lang po yan. Pati po yung ginawa kay Kibuloy. Hindi po ba? Kay Tebes. Hindi po ba? Kay Bantag. At napakarami pang iba, mga kababayan. At syempre, yung budget,
tinalakay din po ng ating Vice President na hindi po importante sa ngayon yung budget. Mas importante po ngayon yung kalagayan po na maibsan kahit papaano ang kalungkutan at syempre po yung pagtulong sa mga nasalanta po ng lindol. Di po ba? Hindi pa nga tayo nakakaraos sa problema. Hindi pa tapos, hindi pa nabibigyan ng malaking solusyon ang Cebu. Tapos nahandyan pa po ang Davao. Napakalaking bahagi po ng Davao ang naapektuhan, mga kababayan. At meron nga rin po nga pala sa akin nag-message na kababayan natin na nasa abroad. Meron naman daw pong nagpahatid ng tulong. Diyan din po sa Davao ang lindol. I think nagbigay din po ng another tulong po yata. Kung sabi po ng ating kababayan, sana po totoo. Si Stephen Curry, I think si Stephen Curry, ng another tulong po para po sa mga kababayan natin sa Davao. Sana po maibigay po na sa tamang kinaukulan para po ito'y magamit naman ng tama at hindi makurap. Hindi po ba, mga kababayan? At yan po, mga tambay, ang ating Vice President ay nag-iikot po. Iniikot niya po at patuloy po siyang naghahatid po ng tulong kahit papaano ang Office of the Vice President. Kahit po ginigipit ang kanyang opisina, nakita naman po natin, kakarampot ang kanyang pondo, pero lagi po siyang nauna at talaga nahandyan ang pagtulong tuloy-tuloy ng Office of the Vice President. Kahit po siya wala sa bansa, kahit po siya nasa kanyang ama at dinadalaw ang ating mga kababayan na OFW, pero ang opisina ng Office of the Vice President ay lagi po bukas at nagpapangsyon at laging nauna po sa pagtulong at paggawa, lalong-lalo po sa mga nangangailangan na apektuhan ng mga kalamidad sa ating bansa. Ganyan po ka-systematic ang Office of the Vice President. Hindi mo maunahan sa paggawa, sa pagtulong sa ating mga kababayan o sa ating mga Pilipino. Yan po ang tatak Duterte na po yan, mga kababayan. Pagdating po sa trabaho, paggawa at pagtulong. Hindi po ba, mga kababayan? Saka dito po, ulitin po natin yung pahayag niya po kay Boying, mga kababayan. Never po niya na si Boying, kung siya ang presidente, ay maging ombudsman, mga kababayan. Kasi nakita naman po natin, unang-unang conflict of interest. Politiko po siya. Politiko. At ang kanyang mga kapatid, ang kanyang lahi, ang kanyang halos sa lahat ng kanyang pamilya ay politiko. At paano ka mag-iimbestiga na sinasabi mo mga korap na politiko? May mga korap. Samantalang ang Cavite ay kasama rin sa issue ng isang damukal na flood control issue ng may ghost project din. Umano, Cavite. Politiko ka ng Cavite. Nasa Cavite ang lahi mo. Puro politiko rin. Kaya nga tama yung sinasabi ng Vice President. Never kang i-appoint kung siya. Dahil matino siya. Matino siya. Pero kung hindi matino ang presidente umano, ma-appoint ka. Ombudsman ka kung hindi matino ang presidente umano. At lalo-lalo kung may issue pa ito, katulad ng issue sa anak mo umano. Hindi po ba? Pulburon at illegal na damo. Kaya magkakasundo pala kayo. Hindi kaya? Kaya ito po, mga tambay. At naglalabasan na po ang baho. Di po ba? At darating naman po, sisingaw din po ang baho, lalo-lalo sa pera ni Boying. Hindi kaya? Dahil po, yung AFP at si DND Secretary ng National Defense na si Gibo at si General Bronner ng AFP ay sumisingaw na po. May sumingaw na pong baho. Hindi po ba? Yung 15 billion ghost project daw po ng mga proyekto sa AFP. Pero tinanggi naman po nila yan. Talaga naman po itatanggi nila yan. Sino ba aamin? May aamin bang magnanakaw? Umano? Diba? Siyempre, pagsisinungalingan nila yan dahil yan naman ang kakambal ng magnanakaw. Ang napakahusay magsinungaling.
umano. Hindi po ba? Kaya dito po kay Boying, napakalaki rin po na hinawakang budget niyan, mga kabayan. Malaki po ang budget din po nung panahon po ng siya ay DOJ Secretary. Hindi ba? At malaki rin po ang kanyang confidential. Mga kabayan, nakakahawak din po siya ng mahigit kalahating bilyon, mga kabayan, na confidential fund. Hindi po ba? Si Boying. At, mga kabayan, napakarami niya pong kakaharaping kaso pag po hindi na presidente ang kanyang amo umano. Hindi po ba? Napakarami po. Baka pati ang kanyang anak ay mabuksan muli ang kaso ng kanyang anak na 3 buwan, wala pang 3 buwan ay absuelto na umano. Ganyan po. Real talk po yan. Yung sinabi ng Vice President, totoo po yan. Dahil ang Vice President ay isa pong abogado. Alam niya po. Alam niya, lalong-lalo, ang isang tao kung talaga ito'y magsisilbi ng tapat. Hindi po ba? At maayos manungkulan at hindi namumulitika para pabagsakin lamang ang mga Duterte umano. Hindi po ba? Kaya nga po ano sabi ng Vice President? Dahil siya po, isa po siya sa tinatarget yata nila. Ipagdadasal na lang daw po, mga tambay. Ipagpapasa Diyos na lang natin sila at kasama si Boying. Hindi po ba? At syempre, ulitin po natin muli yung budget na ginigipit din po ang Office of the Vice President sa budget sa pangunguna po ni Saba na napakahilig daw po sa Saba. At may binansagan din daw po yan. Ang tawag daw pong bansag dyan umano si Junel at si Dayan umano. Mga kabayan, yan po mga bansag dyan. At napakahusay daw po mag-concert din daw po niyan umano sa Bilibid. Mga kababayan, sa Muntinlupa, nagko-concert daw po dun yun. Mahusay daw po yung sumayaw at mag-concert sa Bilibid, mga kababayan. At napakarami ding issue nun pagdating sa kaperahan nung panahon na siya po ay DOJ Secretary, mga kababayan. At may issue siya ng kaperahan, mga kababayan, sa COA. At corruption issue. Ibang klase po. Pero, pagdating po sa Vice President, ay ganun po nilang gipitin. Di po ba? Yung nagtatrabaho na opisina at Vice President na diretso sa tao ang pagtulong ay siya pang pinupolitika ang pondo. Nakakarampot. Samantalang sila, mga kasamahan nila, party list, nakakakuha ng 13 billion sa kanilang mga opisina. Katulad nung nagtatago na yata na si Saldico. Isang party list ng Ako Bicol party list, 19 Congress, nung nakarang 19 Congress, bilyon-bilyon ang nailalagay sa kanyang party list. Umano. At ganon din sa kanyang pamangkin na party list. Hindi po ba? At lalong-lalo na po ang party list ng speaker na hindi pa nasisilip. Hindi po ba? Gaano kalaki po ang pinondo dyan sa tingog. Hindi po ba? Kaya nga po dito sa mga tao na ito, yung mga congressman na nakaupo lang dyan at nagbubutas ng upuan na sinasabi ni Representative Kiko Barsaga na yung mga crocs, yung mga crocodile farm, mga bayan, ay grabe daw po katalamak ang korupsyon. Hindi lang naman po si Kiko Barsaga nagsabi niyan eh. Kauna-unahan po nagsabi niyan si dating Pangulong Duterte. Na yung institusyon na yan, Senado at Kongreso, mabibilang mo na lang sa daliri mo dyan ang matitinong politiko. Pero halos po lahat dyan, mga korap. Di ba? Kaya nga tinawag niyang ano yan eh, worse, rotten, di ba? Korap na konstitusyon, di ba? Grabe. Na institusyon. Yan, dalawang na yan. Grabe po yung institusyon na yan. Kaya nga po mga kababayan, yan po mga kababayan ang ating pong nasaksihan sa ating Vice President na pati po sa ICC ay hindi muna siya magsasalita. Hindi muna po siya magsasalita at magpapahayag tungkol po sa nilabas ng ICC. Dahil alam naman po natin, expected na po natin yan. Dahil ang ICC po ay meron pong sinusunod, mga kabayan. At sinabi na rin po yan
nung abogado ng ating Vice President o abogado ni dating Pangulong Duterte na ang sinusunod ng ICC daw po at ang may kakayahang magpalaya ay nasa Manila, Malacanang. Mga kababayan, ano pa expect natin diyan? 'Di ba? Para sabihin ng Vice President na siya ay tatahimik muna. Kahit po anong legal matters at kahit ano pong karamdaman at kalagayan ng dating Pangulo. Kung ang nagdidikta at nagbabayad na pera ng taong bayan pang gamit na binayad na bilyon-bilyon pa yata o daan-daang milyon dolyar ay susundin po ito ng ICC. Mga kababayan, dahil po ang ICC, ang sinasabi nga ng ating mga kababayan, ano po ang ICC daw? Yan daw po ay International Communist Court. Mga kababayan, kaya nga po lahat po ng mga komunista sa ating bansa ay yun po ang nagpapahirap at gusto na yatang tsuguin sa ICC si dating Pangulong Duterte. At syempre, nagpunta pa ron si Trillanes at si De Lima. Ano pa i-expect natin doon, mga kabayan? Di ba? Syempre, panggigipit. Ano pa? Makakuha po ba ng patas? Makakuha ba ng patas na paglilitis ang dating Pangulo ron? Lalo-lalo na kung may issue. Kung sino ang nagpadala at nagbayad umano. Hindi po ba? Kaya po, ang tangi po natin magagawa ngayon dahil kontrolado pa nila ang sitwasyon, mga kabayan, ipanalangin po natin ang ating dating Pangulo na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at magtiis-tiis po. Kailangan po magtiis ng ng dating Pangulo. At syempre po yung panawagan po mga tambay, yung panawagan po ni Congressman o Representative Kiko Barsaga at ang grupo po nila Gen Z ay makiisa po tayo mga tambay. At yan naman po ay ilalabas na po yan anytime. At may nilabas na po yata na venue, mga kabayan, si Representative Barsaga. Mga kabayan, makiisa po tayo at kailangan po natin wakasan ang ganitong pahirap, parusa na binigay sa atin. Grabe pong parusa at pahirap ito, mga kabayan. Dahil una-una, binaon tayo sa pagkakautang na tayo magbabayad. Ninakawan tayo ng 3 taon ng gobyerno na binagoong ang Pilipinas. At ano pa? Grabe po ang ginawa sa ating sakripisyo at pahirap ng 3 taon mahigit. Lalo na po sa ating pong kinabukasan at ang ating pang-araw-araw na gastusin na ubod ng mahal. Dinala po tayo sa kahirapan nitong binagoong ang Pilipinas. Parusa po para tayo araw-araw na pinarurusahan nila, mga kabayan, sa kanilang paglilingkod. Pero ang mga politiko, mga kabayan, nagbubunyi po lahat ngayon ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa dahil sila po'y nagkakamal ng pera ng bayan. Hindi po ba? Kaya po, makiisa po tayo sa mga panawagan po. Ayan po, nakikiisa po tayo dyan sa panawagan po ni Kiko Barsaga, mga kabayan, at nila Gen Z, mga kabayan, at siyempre po nila Ka Eric, at marami po, at pati po ang maisug po, mga tambay. Maraming salamat po, mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you rin po sa inyo, mga kabayan. Siyempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you rin po. At yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, dire-diretso lang po tayo na isama po natin sa panalangin natin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan. At ang ating pong dating Pangulo po ay madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis, mga kababayan. At ganoon din po, mga kababayan, tayo po'y magdasal na maingatan po tayo at ang ating pong buong sambahanan. Thank you po, mga kababayan. Konting tiis lang po. At makiisa po tayo sa mga panawagan po ng pagbabago at muling pagbangon ng ating bansa sa pagkakalugmok, mga kababayan. Paalam po. Bye-bye.